Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 21, Talata 30. Ang sabi po dito, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makakatulong kung si Yahweh ay kalaban. Sabi po sa NIV translation, there is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para naman po sa Kanya. So dito mga kapatid, alam naman natin na ang kaalaman, ang karunungan, ang pangunawa, ito ay biyaya na ibinibigay ng Diyos. At sa atin bilang tayo mananampalataya, alam naman natin na ang wisdom ay nag-uumpisa ito kapag ang tao ay merong takot sa Diyos. Pero dito sa binasa natin na ang tao, kahit anong karunungan yan, kahit ano yung pangunawa o anong talino ng isang taong ito, kung gagamitin niya naman ito laban sa Diyos, hindi yun makakatulong, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng magtagumpay sa Diyos. Kasi una sa lahat, alam ng Diyos yung ating iniisip. Diba? Walang bagay na nalilihim at natatago sa Panginoon. No? Magpaplano ka pa lang, alam na ng Diyos yung gagawin niya. Diba? Parang naglalaro ka ng chess, kailangan pag naglalaro ka ng chess, mas advance yung isip mo sa kalaban mo. Diba? Kailangan marunong kang bumasa ng galaw ng kalaban mo. Diba? Kunyari, ito yung igagalaw niya, meron ka na agad na para i-counter i-counterfeit, no? Para talunin yung move niya na yon, no? So kailangan mas advance ka mag-isip, no? Kaya pinag-aaralan mo hindi lang yung galaw mo, kundi pinag-aaralan mo rin yung galaw ng kalaban mo. Kasi kung nakatingin ka lang sa galaw mo, sa gagawin mo, at hindi mo rin babasahin yung mga possibility na gagawin ng kalaban mo, matatalo ka, di ba? Paano ba minsan ang tao ay kinakalaban ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan, sa pamamagitan ng kanilang kaalaman? Minsan may mga tao na kapag natuto na, naging maalam na, ayaw na nilang sumunod, no? Ayaw na nilang magpasako. Kasi naka-rely na sila sa kanilang natutunan, sa kanilang kaalaman. So hindi na sila dumidepende minsan sa Diyos, di ba? Kasi akala nila equipped na sila sa lahat ng karunungan na alam nila. Minsan ayaw na magpaturo. Minsan ayaw nang sumunod sa kalooban ng Diyos kasi para sa kanya ang plano niya, ito yung mas maganda, ito yung mas mabuti kesa sa plano, kesa sa gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. Minsan kung i-question na, no? Ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Panginoon. Isa ito sa pagpapakita na kinakalaban natin ngayon ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga karunungan. No? Kung tayo ay nagpaplano na ng bagay na against sa kalooban ng Diyos, against sa plano, against sa gustong ipagawa ng Diyos. Kunyari, ayaw mo nang sumunod, ayaw mo nang gawin yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Parang pinapakita mo sa Panginoon, Lord, alam ko yung ginagawa ko, huwag mo kong turuan. Di ba? Kung gagamitin natin itong mga nalalaman natin, itong karunungan natin, sabi doon, laban sa Panginoon, hindi ito magtatagumpay. Kaya ang sabi ko kasi, mas alam ng Diyos advance ang Diyos Alam niya yung iniisip natin Di ba? Magmumove ka pa lang meron ng agad ang Diyos di ba? Counter attack agad di ba? Mayroon siya agad na plano. Hindi natin pwedeng ma-outsmart ang Diyos kasi bakit? Kasi pinaplano mo pa lang, iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos. Tsaka maraming tao china-challenge yung kakayanan ng Panginoon. May iba minsan dahil sa kanilang na-discover, sa kanilang na-invento, sa kanilang nagawa, iniisip nila na masigit pa sila sa Panginoon. Diba? Kunyari, siyempre, sa pamamagitan ng siyensya,
kaya mong ihiwalay yung puso sa katawan ng tao na hindi ka mamamatay. No? Kaya nga may ibang tao sinasabi, kaya ba ng Diyos yan? Kaya ba ni Jesus yan? Kami, tingnan mo, napapanatili na mo yung buhay yung isang tao kahit yung puso niya nakahiwalay na sa katawan niya. Di ba? Pag may mga operation. Minsan tingin nila sa sarili na mas higit pa sila, mas angat pa sila kaysa sa Diyos. Kaya nga ang tao ay napapahamak. Di ba? Lalo kapag yung karunungan natin, yung kaalaman natin, hindi ito naka-inline dun sa kalooban ng Diyos. At kasi kahit maging matalino pa tayo, kahit tayo pa yung maging dalubhasa, tayo pa yung pinakamarunong sa mundong ito, hindi pwedeng ihiwalay natin yung sarili natin sa kalooban ng Diyos Hindi pwede na hindi tayo magpailalim doon sa plano ng Panginoon. Kailangan nandun pa rin tayo. Kasi pagpapakita yung ina-acknowledge natin na siya pa rin ang nakakaalam kung ano yung pinaka-the best, ano yung mas maganda, ano yung mas nakakabuti sa bawat isa po sa atin. Kapag yung confidence natin wala na sa Panginoon, hindi na tayo nagre-rely sa Kanya, isang ano yun na parang naghahamon ka na sa Diyos. Yung gusto mo makipagtagisan ng husay ng galing sa Diyos. Marami na sa mga Bible, mga kapatid, na account sa Bible na marami nang humamon sa Diyos. At hindi lang sa Bible, kahit sa mga history, di ba? Marami mga sikat na tao, mga kilalang tao, hinamon ang Diyos. But the end, mga kapatid, nasaan sila? Di ba? Pinarusahan sila. Iba sa kanila nagkasakit, iba sa kanila namatay. Yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Kaya hindi, kung totoong matalino tayo at totoong nakakaunawa tayo, hindi natin gagawin yun. Di ba? Kasi doon pa lang, pinapakita pa lang na itong mga taong ito, talaga wala silang pangunawa. No? Yung na-deceive sila ng sarili nilang evil desire. Di ba? Hindi gumana yung pangunawa talaga nila. Diba? Kasi ang pangunawa natin, yung kalaman natin, limitado lang Kaya nga ang education, yung meron ka natututunan sa buhay, hindi lang yan na pag nag-graduate ka sa eskwelahan, di ba? Araw-araw sa buhay natin, meron tayong mga natututunan sa buhay. So habang humihinga tayo, hindi natin pwedeng sabihin na alam na natin ang lahat. Kasi kahit tayo, maso-surprise ka pa, di ba? Na minsan nga, yung matagal mo nang ginagawa, bigla kang magugulat na, ba, hindi ko napag-aralan yan, no? Ay, ganyan pala yan. Di ba? Minsan, kahit nga sa trabaho minsan, minsan may mga machine o yung panagi mo nang ginagawa, tapos magugulat ka, no? Ay, yan lang pala yan. No? Hindi ko alam. Matagal ko nang ginagamit to. Pero yan lang pala yung pinakamagandang pamamaraan o diskarte para mas mapadali yung trabaho. At kahit naman yung salita ng Diyos nagsasabi. Kahit si King Solomon, di ba? Na kahit siya ang hiningi sa Panginoon, maging matalino siya, yung karunungan mula sa Panginoon. Pero alam niya sa sarili niya na ang sobrang karunungan ay pasakit sa katawan. No? Hindi rin maganda na kapag alam mo ang lahat ng bagay. Kasi minsan di mo na alam kung ano bang gagawin mo, ano ba yung kakainin mo. Di ba? Pag kunyari sa pag naging health conscious ka, di ba? Minsan ito bawal, tapos ito pwede. Ay maganda pala ito sa liver, ito maganda sa ganito. Sa dami ng nalalaman mo, hindi mo na alam ngayon kung ano ba talaga kakainin mo. Minsan, imbis na makabuti sa iyo, nagdudulot pa na parang mawala yung kapayapaan mo. Nagdudulot pa ng takot sa iyo minsan, yung natutunan mo. Kaya napakahalaga pa rin, no? Ano man yung ating marating, ano man yung ating matutunan, ano man yung mga bagay na malaman natin, ay patuloy tayo, no, na magpakababa na sa sarili natin sa harapan ng Diyos. Kasi ano man yung estado natin, ano man yung marating natin sa buhay, hindi natin pwede nga ipagmalaki sa Diyos.
Hindi natin yan pwede ipanglaban sa Panginoon. At kung iniisip man natin na magtatagumpay tayo laban sa Diyos, mapapahiya lang tayo, mabibigo lang tayo. Kasi kahit ang sabi nga ng salita ng Diyos, kahit yung karunungan, yung plano mo, yung insight mo, hindi yan makakatulong sa iyo para magtagumpay ka sa Diyos. Kasi ang Diyos, siya ang nagbibigay ng tunay na tagumpay sa buhay. Kaya sa oras na ito, patuloy tayong maging maingat. Patuloy natin gamitin yung ating kaalaman, yung karunungan natin sa paggawa ng mabuti. Ibinigay yan ng Diyos, pinagkaloob sa bawat isa sa atin for the purpose, for the glory of the Lord, no? Para sa kapurihan at kadakilaan ng Panginoon. Gamitin natin yung ating mga natututunan upang sa pamamagitan nito, maihayag yung kadakilaan ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.